Dahil sa siya ay malapit ng mamatay, nagawa niyang isakripisyo ang sariling buhay, mailigtas lamang ang kaibigan at ang alagang pusa sa mga halimaw. Alamin natin ang kwento ng A Quiet Place, Day 1. Sa New York City sa isang hospice, para sa mga pasyente ng cancer. Ang isa sa mga pasyente, si Sam, ay nasa isang grupo na nakapabilog at nagbabahagi ng isang nakasulat na piraso kung saan sinasabi niya na ang buong lugar ay kakilakilabot. Ang tanging kasama niya ay ang kanyang pusa, si Frodo, ngunit sinubukan ng isa sa mga tagapag-alaga na si Reuben, na maging kaibigan ni Sam. Dinala ni Reuben si Sam at iba pang mga pasyente sa lungsod para sa isang pamamasyal. Nanunood sila ng isang puppet na palabas ng mga bata, na tila kinagigiliwan ni Sam noong una, ngunit mabilis itong nababalisa kapag may nangyaring kabiguan sa panahon ng palabas. Nagsimulang lumabas si Sam sa teatro kasama si Frodo nang sabihin sa kanya ni Reuben na kailangan nilang magsimulang bumalik sa hospice. Nagalit si Sam nang ipilit ni Reuben na kailangan nilang bumalik kaagad at hindi makakuha ng pizza tulad ng ipinangako niya. Nang sabihin ni Reuben na sinusubukan lang niyang maging kaibigan, malamig na sinabi ni Sam na hindi sila magkaibigan bago siya sumakay sa bus. Napansin ni Sam ang ibang mga pasyente na nagsisiksikan sa likod ng bus habang may nakikita at naririnig silang nangyayari sa labas. Nagsisimulang bumagsak ang mga meteor mula sa langit. Ilang saglit lang ay may bumagsak na meteor na malapit sa kanila. Pagkatapos ng pagbagsak ay walang makita si Sam kundi puro alikabok sa paligid. Ang mga dayuhang halimaw ay nagsimulang umatake sa lungsod at pumatay ng mga sibilyan at sundalo. Sa gitna ng kaguluhan, tumama ang ulo ni Sam sa pader at nawalan siya ng malay. Nagising si Sam sa isang silungan, tinakpa ni Henry ang bibig ni Sam at sumenyas na huwag maingay, tumango naman si Sam sa senyas ni Henry. Nakita ni Sam ang iba pang nakaligtas at si Reuben. Niyakap siya nito at binigay kay Sam si Frodo. Pagkatapos ay may narinig silang mga militar na nagbo-broadcast ng mensahe mula sa helicopter para sa lahat na manatili. Maya-maya ay biglang nagkaroon ng kaguluhan na naging dahilan para tumakbo si Frodo. Sinubukan ni Sam na habulin si Frodo ngunit hindi sinasadyang matapakan niya ang isang bagay na lumikha ng kaluskos at umakit ng isang dayuhan. Lumikha rin ng ingay ang bell na nakasabit sa leeg ni Frodo na naging dahilan upang puntahan sila ng halimaw. Agad na kinuha ni Reuben si Frodo upang hindi ito makuha ng halimaw, habang hinahanap ng halimaw ang pinagmumulan ng ingay. Dumating ang helicopter at naakit ang pansin ng mga halimaw dito, umalis ito sa kinalalagyan nila Sam. Nakita ng tatlo ang ginagawang pagpapasabog ng puwersa ng militar sa mga tulay. Isang lalaki ang nawala sa katinuan at nagsisigaw ito. Tinangka ni Henry na patahimikin ang lalaki, ngunit hindi sinasadyang mapatay niya ito. Sinubukan ni Reuben na gumawa ng plano para makabalik sa hospice, ngunit balak ni Sam na pumunta sa Harlem para kumuha ng pizza mula kay Patsy. Tumunog ang isang backup generator at nagsimulang magingay. Tumakbo si Reuben para patayin ito, ngunit habang nagtagumpay siya, ang kanyang kamiseta ay sumabit sa isang bagay at napunit. Ang ingay ay sapat na upang maakit ang isang halimaw, na mabilis na pumatay kay Reuben sa harapan ni Sam. Kinaumagahan, kinuha ni Sam si Frodo at nagsimulang magtungo sa Harlem. Sa daan, nakita niya ang dalawang bata at binigyan niya sila ng candy. Narinig nila ang pag-aanunsyo ng militar na ang mga bangka sa timog na bahagi ng lungsod ay kumukuha ng mga nakaligtas dahil hindi makalangoy ang mga nilalang. Lumabas ang iba pang nakaligtas upang magtungo sa lugar kung saan sinasabi ng mga militar. Naglalakad si Sam sa kabilang direksyon ng karamihang papunta sa mga bangka, ngunit dahil sa dami ng karamihan ay hindi maiwasang makalikha ng kaluskus na nagpapababa sa mga halimaw at nagdulot ng panibagong kaguluhan.
Muntik nang matapakan si Sam bago magtago sa ilalim ng kotse, ngunit halos madurog siya sa ilalim nito bago maligtas. Tumakbo si Frodo para kumuha ng tubig, kung saan nakatagpo niya ang isa pang survivor na nagngangalang Eric, isang English law student na natrauma sa nangyayari. Sinundan niya si Frodo pabalik kay Sam. Nagsisimula silang maglakad habang umuulan ng malakas, na nagpapahintulot sa kanila na magsalita ng tahimik. Sinabihan ni Sam si Eric na pumunta sa mga bangka, ngunit sa huli ay sumama siya kay Sam pabalik sa kanyang apartment para sa kanyang mga gamot sa pananakit. Nakahanap si Eric ng aklat ng mga tula na isinulat ni Sam, habang nalaman din na tumutugtog ng piano ang tatay ni Sam. Habang tumatama ang kidlat at kulog, ang dalawa ay nagpakawalan ng makatwirang hiyawan. Kinabukasan, bumalik si Sam sa kanyang misyon, malungkot na pinayagan si Eric na sumama. Nakagawa sila ng ingay, at pinilit nilang tumakbo, habang papalapit ang mga halimaw. Hinabol sila sa isang gusali ngunit nagawa ni Eric na itaboy sila pagkatapos maghagis ng bato sa kotse at mag-alarm. Sumakay sina Sam at Eric sa mga subway tunnel at naglalakad sa mga imburnal. Kailangan nilang malampasan ang isa pang dayuhan bago lumabas, ngunit nawala ng malay si Sam. Ni-revive ni Eric si Sam sa isang simbahan kung saan sila nagtatago. Habang nagpapahinga si Sam, lumabas si Eric upang hanapin ang kanyang gamot, kasama si Frodo na muling lumitaw. Naglalakad sila sa mga halimaw nang hindi nahuhuli, at nakabalik si Eric kay Sam. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kung paano siya dinadala ng kanyang ama sa Patsy's para sa pizza pagkatapos niyang tumugtog ng piano sa isang kalapit na jazz club. Nang magising sila kinabukasan, pumunta sina Sam at Eric sa Harlem ngunit nalaman nilang nasunog ang Patsy's. Naglalakad sila papunta sa jazz club, at lumabas si Eric upang maghanap ng pizza mula sa ibang lugar, at sinulatan ng Patsy's ang kahon. Pagkatapos ay inaliw niya si Sam sa pamamagitan ng pagsasayaw at paggawa ng card trick para sa kanya, na talagang natuwa siya. Pagkatapos ay nakita ni Sam at Eric ang mga bangka sa malapit, at nagsimula silang magtungo sa direksyong iyon. Ibinigay ni Sam kay Eric ang kanyang jacket at sinabihan siyang tumakbo pagkatapos niyang kumuha ng crowbar at sinimulang basagin ang mga bintana ng kotse. Nagsimulang tumakbo ang mga halimaw patungo sa kanya, na nagbibigay ng pagkakataon kina Eric at Frodo na makapunta sa mga bangka. Si Eric ay hindi sinasadyang masipa ang isang lata, na naging dahilan upang siya ay puntahan ng mga halimaw, ngunit siya ay nakatalon sa tubig bago siya maabutan ng mga halimaw. Nakarating siya sa bangka, at hinila siya at si Frodo ni Henry at iba pa na makasakay. Pagkatapos ay tumingin si Eric sa bulsa at nakahanap ng isang sulat mula kay Sam, na nagsasabi sa kanya na alagaan si Frodo at pinasalamatan siya sa pagtulong sa kanya at pagpapakita sa kanya na mabuhay sa huling pagkakataon. Naglalakad si Sam sa mga walang laman na kalye ng Harlem. Alam niyang malapit na siyang mamatay sa alinmang paraan, kinuha ni Sam ang kanyang headphones para i-play ng malakas ang kanyang musika. Nakangiti siya tulad ng isang nilalang na bumaba sa kanyang likuran. At dito natatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Comment down below po kung ano ang masasabi nyo. Paki-like at subscribe naman po. Maraming salamat po sa panunood ng video ko. Hanggang sa susunod na kwento. Kita-kits ulit tayo. Maraming salamat po.